Sabi nila ang pagsasama ng mag-asawa ay parang isang malinis na puting papel. Ngunit sa loob ng 8 taon kong paninirahan sa bahay ng aking biyanan, ang papel na yon ay napuno ng mga listahan ng utang, mga bakas ng luha, at mga numerong hindi kailanman nagtugma. Ako si Marisa, ang asawang itinuring na anino sa sariling tahanan, ang manugang na tiningnan bilang pabigat at ang inang bin, naliwala ang sariling pagkatao para lamang sa kapayapaan ng pamilya. Akala ko ang pananahimik ay tanda ng katapatan. Akala ko ang pagtitipid sa sarili ay paraan para maipakita ang pagmamahal. Ngunit isang gabi sa harap ng isang meryendang pinaghirapan ko, natutunan ko ang pinakamasakit na aral na ang pagtitiis ay may hangganan. Lalo na kung ang taong pinag-aalayan mo nito ay siya pa lang. Unti-unting nagnanahaw ng iyong kinabukasan. Ngayon wala na ang tahimik na Marissa. Hawak ko ang mga resibo ng bawat sentimong winaldas mo sa Iba Noel. Hawak ko ang katotohanang pilit ninyong ibinaon ni Mama Lourdes sa ilalim ng inyong mapang-aping mga salita. Sa bawat numero may katumbas na sakit. Sa bawat pirma may nakatagong pagtataksil. At sa huling pahina ng kwentong ito, sisiguraduhin kong kayo naman ang magbabayad dahil ang hustisya kapag ang isang ina na ang naningil ay walang patawad. Isang araw luluhod din si Noel sa harapan ko. Magmamakaawa siya habang ang lahat ng kasinungalingang binuo niya ay guguho sa paanan niya. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong linakaw niya sa kinabukasan ng anak ko, may katumbas na luha ng pagsisisi. Pero bago mangyari yon, kailangan ko munang lasapin ang pinakaitim na gabi ng aking buhay. Walang hiya ka, Marissa. Nagpapakasasa ka sa pera ng anak ko habang kami ay naghihirap dito. Ang boses ni Mama Lourdes ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng aming sala. Kakauwi ko lang galing sa ospital para asikasuhin ang physical therapy ni Papa. Pagod ang katawan ko, pero masaya ang puso ko dahil sa wakas nakakuha ng pinakamataas na marka si Bea sa klase. Gamit ang maliit na kitang naipon ko mula sa pag-aayos ng libro sa sari-sari store, nag-order ako ng lechon, kawali pansit at buko salad. Gusto ko lang kaming sumaya kahit isang gabi lang. Ngunit bago pa man maibaba ng delivery boy ang mga supot sa mesa, hinablot na ito ni Mama Lourdes. Hindi niya tiningnan ang kislap sa mga mata ni Bea. Ang nakita lang niya ay ang resibong nakadikit sa plastic. Ang mahal-mahal nito. Akala mo ba ay tumatain ng pera? Ang anak ko, napakabatugan mong babae ka. Hindi ka na nga nagluluto, inuubos mo pa ang budget sa luho mo? Isang lamalakas na pagtapon ang ginawa niya. Ang mga kahon ng pagkain ay bumagsak sa sahig. Ang sarsa ng lechon ay humalo sa alikabok ng aming lumang tiles. Napatigil ang mundo ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang ang aking hininga ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako kay Noel. Nakaupo siya sa gilid, hawak ang kanyang cellphone. Inaasahan kong sasabihin niya, "Ma, pera ni Marisa yan." Inaasahan kong ipagtatanggol niya ang pagod ko. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Nanatili siyang nakayuko, tila mas interesado sa screen ng talpeno kaysa sa kahihiyang nararanasan ng asawa niya. "Noel, sabihin mo sa kanya, galing sa extra work ko yan." Pakiusap ko, ang boses ko ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, pero walang awa sa mga mata niya. "Tama si Mama Marisa. Sana nagluto ka na lang, masyado kang mapaggasta. Isipin mo naman ang kalagayan natin." Para akong sinaksak sa gitna ng aking dibdib. Ang sakit ay hindi lang basta hapdi, ito ay isang malalim na pagkawasak. Si Noel ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang lalaking pinagsilbihan ko habang tinitiis ko ang bulyaw ng kanyang ina, ay mas piniling makiisa sa pang-aapi sa akin. "Mama, kain na po tayo," nanginginig na sabi ni Bea habang sinusubok ang pulutin ang nakatapon na pagkain. "Huwag mong hawakan yan," sigaw ni Mama Lourdes sa bata. "Hayaan mong dilaan ng aso yan, bagay lang yan sa nanay mo." Lumapit ako para tulungan si Bea, pero sa gitna ng kalat, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na sumabit sa gilid ng mesa. Ang resibo. Kinuha ko ito, balak kong itago para hindi na makita ni Mama Lourdes ang presyo. Ngunit bago ko pa mayupi ang papel, nanigas ang buong katawan ko. Sa ibabang bahagi ng resibo, may nikasulat na note mula sa kitchen staff. "Deducted from Mr. Noel's prepaid account."
Thank you for your continuous support, sir. Prepaid account, isang account sa isang mamahaling kainan na pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang. Danica, ang pangalang madalas kong marinig na binubulong ni Noel sa kanyang mga panaginip. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at marahas. Tila, may malalaking martilyo na pumupukpok sa loob ng ulo ko. Bakit may account si Noel doon? Bakit may pera siyang pambayad sa kanila habang ang bawat peso na ibinibigay niya sa akin ay kailangang ilista at ipaliwanag? Ano pang tinititig-titig mo dyan? Maglinis ka at siguraduhin mong hindi ka na uulit? Bulyo muli ni Mama Lourdes bago siya pumasok sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan kami ni Noel sa sala. Tumayo siya, inayos ang kanyang polo at kinuha ang susi ng motor. Saan ka pupunta? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig na parang yelo. May meeting pa ako. Huwag mo na akong hintayin, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. At please, Marissa, ayusin mo naman ang ugali mo. Nakakahiya kay Mama. Lumabas siya ng bahay nang walang lingon likod. Naiwan akong nakaluhod sa sahig kasama ang pagkain na itinapon ng anak kong umiiyak ng tahimik at ang piraso ng papel na nagpabago sa lahat. Tiningnan ko ang resibo. Naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ito galit na gustong sumigaw. Ito ay galit na gustong maningil. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang luha ni Bea at niyakap siya ng mahigpit. Wait for me here, baby. Mommy will just do something. Kinuha ko ang aking bag. Hindi ako maglilinis, hindi ako iiyak sa sulok. Sa gitna ng dilim at ulan, lumabas ako ng bahay at sumakay ng unang jeepney na dumaan. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagdating ko doon, pero isa lang ang sigurado, hindi na ako muling luluhod sa harap ng kahit na sino sa pamilyang ito. Dahil ang bawat sentimo na kinuha mo sa amin. Noel, ay sisiguraduhin kong babayaran mo ng buo. Kahit ang kapalit pa nito ay ang pagkawasak ng lahat ng pinakaiingatan mo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng jeepney ay tila ba paalala ng bawat luhang pilit kong nilunok sa loob ng walang taon. Malamig ang hangin, basang-basa ang laylayan ng aking palda, pero ang apoy sa dibdib ko ay sapat na para hindi ko maramdaman ang ginaw. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madidilim na kalsada ng Cebu, isa lang ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Gaano ka na ba katagal na niloloko, Marissa? Tumigil ang jeep sa tapat ng isang maayos at maliwanag na establishmento. Danica's Gourmet Kitchen. Hindi ito isang simpleng karinderya. Ito ay isang upscale home kitchen na halatang pinuhunan ng malaking pera. Malinis ang pintura, may mga mamahaling halaman sa labas, at ang amoy ng bawang at butter na humahalimuyak sa paligid ay amoy ng tagumpay, isang tagumpay, na hindi ko kailanman naramdaman sa sarili kong kusina. Dahan-dahan akong pumasok. Ang bawat hakbang ko sa makintab na tiles ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig, tila ba isa akong dumi sa gitna ng perpektong paligid na ito. Good evening, ma'am. We're actually closing for private orders, but how can I help you? Isang babae ang lumabas mula sa loob. Si Danica. Maganda siya marahil, ay kasing edad ko lang, pero mukhang hindi pa nakakaranas ng hirap. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang apron ay walang kahit anong mantsa. Kabaliktaran ko na mukhang katulong na naligaw sa ulan. Napatigil siya nang makita ang hitsura ko, pero nanatili siyang kalmado. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ipinatong ko ang basang resibo sa counter. Gusto ko lang itanong kung ano ang ibig sabihin nito. Prepaid account sa pangalan ni Noel Alonzo? Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang mabilis na pagkislap ng pagkagulat bago ito napalitan ng isang profesional na ngiti. Si Sir Noel. Isa po siya sa aming mga premium clients. Investor din po siya dito sa kitchen namin. Bakit po, may problema ba sa order kanina? Investor. Ang salitang yon ay parang isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Ang perang pampatherapy ni Papa, ang pambayad sa kuryente, na laging kulang ang bawat peso na tinitipid ko sa palengke, lahat pala yon ay narito nakatago sa mga makintab na kagamitan sa kusinang ito. Investor. Mahina kong ulit. Magkano ang ini-invest niya dito? Pasensya na po, ma'am. Pero confidential po ang business arrangements namin. Sagot ni Danica. Ang boses niya ay nagsisimula ng maging matigas.
Sino po ba sila? Tumingin ako sa paligid. Sa isang sulok, may mga frame ng litra to ng mga masusayang customer. At dun, parang gumuho ang huling natitirang piraso ng aking puso. Isang litrato ni Noel. Nakangiti siya yakap-yakap si Bea na may hawak na malaking cake. Mukha silang isang masayang pamilya. Pero wala ako sa litratong yon. Sa tabi nila nakatayo si Danica, nakahawak ang kamay sa balikat ni Noel na tila ba doon siya nararapat. Asawa ako ni Noel, direkta kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang asawang pinagmumukha ninyong tanga habang kumakain kayo dito gamit ang perang para sa anak ko. Hindi natinag si Danica. Sa halip na humingi ng tawad, dahan-dahan siyang sumandal sa counter at nag-cross arms. So, ikaw pala si Marissa. Madalas kang naikukwento ni Noel. Sabi niya, masyado ka raw kasing matigas, hindi mo raw siya maintindihan. Sabi niya ang pagsasama ninyo ay obligasyon na lang para sa bata. Obligasyon. Natawa ako nang mapaitis ang tawa na puno ng puot. 8 taon ako nagsilbi sa pamilya niya. 8 taon kong tiniis ang nanay niya. At ang sasabihin mo sa akin ay obligasyon lang ang lahat? Look, Marissa, malamig na sabi ni Danica. Huwag kang sa akin magalit. Si Noel ang lumapit sa akin. Siya ang nagsabing gusto niyang bumalik ang dati naming pinagsamahan bago ka dumating. At kung itatanong mo ang tungkol sa pera, investment yon para sa future ni Bea. Dito nakakakain ang anak mo ng maayos. Dito nakikita niya ang tatay niya na masaya. Hindi ba yun ang gusto mo? Ang kapal ng muka ng babaeng ito. Ang bawat salita niya ay lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ko para sa sarili ko. Future ni Bea, kinuha ko ang litrato sa wall at itinaas ito sa harap niya. Ang future ng anak ko ay hindi nakasalalay sa isang peking pamilya. At ang perang ginamit ninyo dito, kukunin ko yan. Bawat sentimo. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yun, bumukas ang pinto sa likod ni Danica. Iniluwa nito si Noel may hawak na apron at tila ba doon na rin siya nakatira? Natapatigil siya nang makita ako. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng takot na mabilis ting naging galit. Marissa, anong ginagawa mo dito? Bakit ka naggugulo sa trabaho ko? Sigaw niya, lumapit siya at hinablot ang braso ko. Trabaho, Noel o pamilya-pamilyaan. Itinulak ko ang kamay niya. Kaya mo palang bumili ng ganitong kagandang kusina para sa kanya, pero ang pamilya mo sa bahay, pinapakain mo ng tira-tira at mura ng nanay mo. Umuwi ka na, Marissa. Nakakahiya ka. Basang-basa ka, mukha kang baliw. Sutsot ni Noel. Pilit niya akong hinihila. Palabas, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hinding-hindi na ako babalik sa bahay na yun, Noel. At wag na wag mo sasabihin nakakahiya ako. Dahil simula ngayong gabi, ang tanging mahihiya dito ay ikaw. Dahil ang lahat ng itinago mo ilalabas ko. Bago ako tumalikod, muli kong tiningnan si Danica na nakatayo lang dun tila ba, nanonood ng isang teleserye. Enjoy while it lasts, Danica. Dahil ang bahay na itinayo sa kasinungalingan, hindi kailanman magiging matatag. Lumabas ako ng kitchen at muling sumabak sa ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Meron na akong misyon. Habang naglalakad palayo, nakita ko ang pagdating ng isang sakyan. Isang itim na SUV na kilala ko. Ang sasakyan ng mga kapatid ni Noel na galing Dubai. Ang akala ko ay wala silang alam, pero bakit dito sila Mretso sa halip na sa bahay ni Mama Lourdes, dun ko napagtanto ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa sa inakala ko. Hindi lang si Noel ang nanloloko sa akin. Ang buong pamilya niya kasabot sa pagpapabagsak sa akin. Napasandal ako sa isang post, ang ulan ay humahalo sa aking pawis at galit. Kung gusto ninyo ng giyera ibibigay ko sa inyo dahil bukas hindi na ako ang Marissa na tahimik na naglilista ng piso, ako na ang Marissa na sisira sa bawat sentimo ng inyong kasinungalingan. Pagpasok ko sa aming bahay, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan, isang katahimikan na mas masakit pa sa bulyaw ni Mama Lourdes. Basang-basa ako, tumutulo ang tubig mula sa aking buhok, patungo sa lumang sahig. Pero wala akong naramdamang lamig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Dumiretso ako sa kwarto ni Papa. Doon sa gitna ng amoy ng gamot at alkohol, nakahiga ang biyanan kong lalaki. Ang tanging taong tumuring sa akin na parang tunay na anak.
Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Pero dahil sa stroke, tanging mahinang ungol lang ang kaya niyang ilabas. Papa? Sorry po kung basang-basa ako. Bulong ko habang nanginginig ang aking boses. Kumuha ako ng bimpo at sinimulang punasan ang kanyang mga kamay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang sakit-sakit na po. Hinawakan ni Papa ang kamay ko ng mahina. Sa tingin niya, parang sinasabi niyang, pasensya na Marisa, wala akong magawa. Doon ko na hindi napigilan ang pagluha. Umiyak ako nang walang tunog, ang mga balikat ko ay nayayanig sa tindi ng ulat na pilit kong itinatago. Maya-maya pa narinig ko ang pagpreno ng motor sa labas. Alam ko ang tunog na yon. Si Noel. Pumasok siya sa bahay na parang bagyo. Hindi siya dumiretso sa akin para magpaliwanag. Sa halip, dumiretso siya sa aming kwarto at padabog na binuksan ang kabinet. Anong ginawa mo dun, Marisa? Gusto mo ba talagang sirain ang pangalan ko? Bulyaw niya pagkakita sa akin. Galit na galit ang kanyang mga mata, walang bakas na pagsisisi. Pangalan mo, Noel, o ang relasyon niyo ni Danica? Hinarap ko siya, pilit kong pinapatatag ang aking boses, kahit na nanghihina ang aking mga tuhod. Pera ni Papa ang ginamit mo dun. Di ba pera na dapat ay para sa therapy niya sa gamot niya? Sa pag-aaral ni Bea. Para sa pamilya to, Marisa. Business yon, hindi mo ba naiintindihan? Sa hirap ng buhay ngayon, kailangang mag-invest. Sigaw niya pabalik. Invest sa kabit mo, Noel. Hindi ako tanga. Nakita ko ang mga litrato. Nakita ko kung paano kayo magpamilya doon habang kami dito. Timitiis ang lahat ng paghihigpit ni Mama Lourdes. Biglang lumapit si Noel sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Makinig ka sa akin. Wag na wag mong susubok ang manggulo ulit. Dahil kapag nalaman ni Mama ang tungkol sa gulo na ginawa mo sa kitchen ni Danica, sisiguraduhin kong ikaw ang lalabas na masama sa pamilyang ito. At tandaan mo, Marisa, nasa akin ang lahat ng pera. Wala kang kahit 5. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng dresser. Nakita ko ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri. Dahil sa ginawa mo, pinalitan ko na ang password ng phone ko pati ang access sa online account ng shop. Simula ngayon, bawat piso na gagastusin mo, hihingi ka sa akin. At kung magmamatigas ka pa, baka pati si Bea hindi mo na makita. Nanlamig ang buo kong pagkatao. Anong sabi mo? Idadamay mo ang anak mo? Subukan mo ako, Marisa. Alam mo kung gaano kalakas ang impluensya ni Mama sa barangay at sa simbahan? Isang salita lang niya, magbumukha kang baliw at pabayang ina. Banta niya bago lumabas ng kwarto at iwan akong nakatayo sa dilim. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Bea mula sa kabilang kwarto. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi ako takot na mawala ng pera. Takot akong mawala ng anak sa kamay ng mga taong ito. Umupo ako sa sahig, niyakap ko ang aking mga binti. Ang katahimikan ng bahay ay tila ba isang sakal sa aking leeg. Pero sa gitna ng kadiliman, naalala ko ang sinabi ni Noel. Wala kang kahit 5. Mali ka, Noel. Nakalimutan mo yata na bago ako naging asawa mo, naging accountant muna ako. Alam ko kung nasaan ang bawat resibo. Alam ko kung paano magtago ng ebidensya ang isang taong akala mo ay sulod-sunuran lang. Dahan-dahan akong tumayo. Pumunta ako sa ilalim ng aming kama at hinilang isang lumang shoebox. Doon nakatago ang mga kopya ng billing statements at mga resibo na palihim kong itinabi sa loob ng 5 taon. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa noon, marahil ay dahil sa kutob ng isang asawa. Pero ngayon, ito na ang magiging sandata ko. Binuksan ko ang isa sa mga papel. Isang bank transfer mula sa account ni Papa patungo sa isang personal account. Hindi ito pangalan ni Danica. Hindi rin pangalan ni Noel. Pangalan ito ni Mama Lourdes. Napasingap ako. Ang akala ko ay biktima rin ang biyenan ko, pero mukhang mas malalim pa ang ugnayan nila ni Noel sa paglustay ng pera. Habang tinitingnan ko ang mga numero, narinig ko ang boses ni Mama Lourdes mula sa sala, kausap ang isang kapitbahay sa telepono. Oh, Mare. Kawawa nga ang anak ko. Itong si Marisa mukhang nagwawala na naman. Alam mo naman, baka dala ng stress o alam mo na, hindi makontento sa buhay. Pagdarasal ko na lang na huwag siyang gumawa ng eksandalo bukas sa simbahan. Napakapit ako sa box. Sinisiraan na nila ako bago pa man ako makapagsalita.
Gusto nilang palabasin na ako ang may problema sa pag-iisip para mawala ng bisa ang anumang sasabihin ko. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Marissa na takot at basang-basa sa ulan. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang lumaban. Sige, Noel. Sige, Mama Lord. Ituloy niyo lang ang paggawa ng kwento. Bulong ko sa aking sarili habang maingat na itinatago ang shoebox. Dahil kapag dumating ang tamang panahon, sisiguraduhin kong ang bawat salitang binitawan nyo ay babalik sa inyo na parang matalas na kutsilyo. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang mag-compute. Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay natutulog sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan, sinimulan ko ang aking plano. Hindi sapat ang umiyak. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Ngunit bago matapos ang gabi, isang text message ang pumasok sa luma kong phone na hindi alam ni Noel. Mula ito sa isang unknown number. Marissa, mag-ingat ka. Hindi lang bahay ni Danica ang binayaran ni Noel. May mas malaking utang siya na nakapangalan sa iyo. Nabitawan ko ang notebook. Ang aking kamay ay nagsimulang manginig muli. Mas malaking utang na nakapangalan sa akin sa bawat numero may kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga numerong nakikita ko ay hindi lamang listahan ng mga benta at gastos, ito ay mga hatol ng kamatayan para sa aking kinabukasan. Kinabukasan maaga akong gumising. Hindi para magluto ng almusal para kay Noel at Mama Lourdes, kundi para maghanda sa aking sariling laban. Nagsuot ako ng simpleng t-shirt at maong itinali ang aking buhok at dumretso sa Carbon Market. Doon sa gitna ng ingay ng mga tindero, amoy ng sariwang isda at siksika ng mga tao, nahanap ko ang aking pansamantalang kuta. Marissa, ang aga mo yata. Akala ko ba ay busy ka sa bahay ninyo? Tanong mi Tia Perla ang may-ari ng pinakamalaking sari-sari store sa kanto na tinutulungan ko sa kanilang accounting. Kailangan ko ng extra tiya at kailangan ko ng katahimikan. Sagot ko habang binubuksan ang makapal niyang ledger. Sa loob ng 3 oras, naging mabilis ang takbo ng aking ballpen. In fairness, sa gitna ng gulo ng palengke, mas malinaw ang isip ko kaysa sa loob ng aming bahay. Pero habang tinatapos ko ang mga accounts ni Tia Perla, hindi ko mapigilang isipin ang text message kagabi. Mas malaking utang na nakapangalan sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng mapanuring tingin ni Noel. Nakaupo siya sa sala umiinom ng kape habang binabasa ang mga papeles ng hardware. Saan ka galing, akala ko ba ay maglilinis ka ng bodega ngayon? Malamig niyang tanong. Nag-grocery lang ako, Noel. Pasensya na po. Mahina akong sagot, ginagamit ang aking obedient wife persona. Kailangan kong magpanggap hanggang hindi ko nahahanap ang kailangan ko. Inilapag niya ang 50 piso sa mesa. Yan lang ang budget para sa hapunan. Huwag kang mag-order ng kung ano-ano. Magtipid ka, hindi tayo pinapatulog ng utang dahil sa mga kapretsyo mo. Gusto kong isigaw sa mukha niya ang katotohanan pero nanahimik ako. Kinuha ko ang pera at dumiretso sa bodega. Pero hindi ako maglilinis. Alam kong doon itinatago ni Noel ang mga lumang file na akala niya ay wala ng kwento. Sa ilalim ng mga sako ng semento at lumang gamit, nahanap ko ang isang asul na folder. Maalikabok ito, tila matagal nang hindi nabubuksan. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang paghinga ko. Ito ay isang loan application mula sa isang lending company, hindi sa bangko. Ang halaga, 2 milyong piso. Ang collateral ang bahay at lupa na tinitirhan namin na yon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pirma sa ilalim ng pangalang borrower ay akin. The signature was a perfect forgery. Halos magkapareho kami ng stroke, pero bilang isang accountant, alam ko ang pagkakaiba ng tunay na diin ng ballpen sa pilit na gaya lang. Diyos ko! Lapaupo ako sa malamig na sahig. Hindi lang pala pambabae ang ginagawa ni Noel. Ginamit niya ang pangalan ko para kumuha ng pera na malamang ay napunta lahat sa Danica's Gourmet Kitchen. At kung sakaling hindi mabayaran ng utang na ito, ako ang hahabulin ng batas at ako ang mawawala ng tahanan, kasama si Bea. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Noel na papalapit sa bodega. Mabilis kong isinilid ang folder sa loob ng aking t-shirt at tinabunan ang mga gamit. Marissa, anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mo? Sigaw niya mula sa pinto. Inaayos ko lang po ang mga lumang gamit ni Papa Noel.
Sagot ko pilit na pinapakalma ang aking boses habang nararamdaman ang matigas na folder sa aking balat. Pumasok siya sa loob, tiningnan ang paligid ng may pagdududa. Bilisan mo dyan, may darating na bisita mamaya. Gusto ni mama na maayos ang bahay. Sino pong bisita? Si Danica. Magdadala siya ng pagkain para kay Papa. Huwag kang gagawa ng eksena, Marissa. Be professional. Partner ko siya sa negosyo, yun lang. Sabi niya bago tumalikod. Nang makaalis siya, napahawak ako sa pader. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Dadalhin nila ang babaeng yun dito sa bahay na isinangla ni Noel nang walang pahintulot ko para magpanggap na may malasakit. Kinuha ko ang aking phone at palihim na. Kinuhanan ng larawan ng loan document. I need more evidence. I need to know kung saan pa nagpunta ang pera. Habang tinitingnan ko ang detalye ng loan, napansin ko ang isang petsa. Ang loan ay na-approve nung buwan na sinabi ni Noel na nawala ang ipon namin para sa college fund ni Bea dahil daw sa bad investment. No, it wasn't a bad investment. It was a planned robbery. Nabalik lamang ang diwa ko nang marinig ko ang busina ng isang sasakyan sa labas. Narinig ko ang masayang boses ni Mama Lord na sumasalubong sa bisita. Ay Danica hiha, napakabuti mo talagang bata. Buti na lang at tinutulungan mo ang anak ko sa negosyo. Hindi katulad ng iba dyan na pabigat lang. Parinig ni Mama Lord na sadyang itinaas ang boses para marinig ko hanggang sa bodega. Lumabas ako ng bodega. Bit-bit ang galit na mas matalas pa sa kutsilyo. Nakita ko si Danica, may hawak na mamahaling paper bag na kang-iti kay Noel, habang ang aking biyenan ay tila nakahanap ng bagong paboritong anak. Hi Marissa, I hope you don't mind nagdala ako ng lunch. Alam ko kasing pagod ka sa pag-aalaga kay Papa. Sabi ni Danica nang may halong pambabastos na nakatago sa malambot na tono. Tiningnan ko ang paper bag. Alam ko ang amoy na yon. Yon ang paboritong ulam ni Noel na hinding-hindi ko makuha ang timpla dahil ang sikretong rekado pala ay pagtataksil. Salamat Danica. Sabi ko ang boses ko ay matigas at puno ng otoridad na hindi nila inaasahan. Sakto ang dating mo. May gusto sana akong itanong tungkol sa financial expansion ng kitchen mo. Mukhang malaki-laki ang pumasok na capital sa inyo kamakailan, di ba? Nakita ko ang paninigas ng balikat ni Noel. Ang ngiti ni Danica ay bahagyang nawala. Marissa, ano bang pinagsasabi mo? Kumain na lang tayo. Singit ni Noel. Pilit akong kinakaibigan sa harap ng bisita. Actually, Noel, I'm just curious. In fairness sa kitchen nyo, mukhang professional ang pagkakamanage. Gusto ko lang makita ang mga resibo. Lalo na yung mga resibong may pirma ko na hindi ko naman alam na pinirmahan ko. Direkta kong sabi habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ang katahimikan sa sala ay naging mabigat. Si Mama Lord ay napatigas sa pag-aayos ng plato. Si Noel ay namutla at si Danica ay napakapit sa kanyang designer bag. Eksaktong sa sandaling yon tumunog ang doorbell. Isang lalaking naka-uniforme ng bangko ang nakatayo sa labas. Magandang tanghali po, hinahanap ko po si Mrs. Marisa Alonzo. May dala po akong final notice para sa foreclosure ng property na ito. Ang bawat salita ay parang bala na bumaon sa aking pandinig. Foreclosure ang bahay na itinayo mula sa dugo at pawis ni Papa. Ang tanging kanlungan ni Bea ay kukunin na ng bank dahil sa mga kasinungalingan ni Noel na nigas ang lahat sa sala. Si Noel ay tila nawala ng kulay sa mukha, habang si Danica ay dahan-dahang umatras, tila ba ayaw madamay sa gulo, na siya naman ang naging dahilan. Ngunit si Mama Lourdes ang unang kumilos. Nilapitan niya ang bank officer at hinablot ang papel. Anong foreclosure? Nakakamali kayo? Maayos ang bayad namin dito. Ang anak ko ang nagpapatakbo ng hardware. Hindi kami nagkukulang. Sigaw ni Mama Lourdes, ang boses niya ay puno ng pagtang-i at hiya dahil alam niya nakikinig ang mga kapitbahay sa labas. Pasensya na po, Mrs. Alonzo, pero 6 na buwan na pong walang bayad. Ang loan na kinuha sa ilalim ng pangalan ni Mrs. Marisa Alonzo, nagpadala na kami ng mga sulat pero wala kami natanggap na sagon. Paliwanag ng lalaki. Tumingin sa akin si Mama Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. 6 na buwan, Marisa? Anong ginawa mo? Sa pera ikaw ang humahawak ng mga billing statements dito. Ikaw ang kumukuha ng mga sulat sa gate. Bakit umabot sa ganito? Tumingin ako kay Noel. Inaasahan kong sa huling pagkakataon ay magsasabi siya ng totoo. Inaasahan kong aakuin niya ang kasalanan niya sa harap ng kanyang ina.
Ngunit mas masahol pa sa pananahimik ang ginawa niya. Lumapit siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng peking lungkot at panghihinayang. Marissa, bakit mo naman ginawa to? Mahina niyang sabi sapat na para marinig ng lahat. Sinasabi ko na nga, ba yung mga pinapadala mong pera sa probinsya, ni yung mga tulong mo sa mga kamag-anak mo na hindi natatapos, doon mo ba dinala ang pambayad natin sa bangko? Nalaglag ang pangako. Hindi ko akalain na kaya niyang baliktarin ang mundo sa isang iglap. Noel, anong pinagsasabi mo? Alam mo wala akong ipinapadala sa probinsya? Ikaw ang kumuha ng loan? Ikaw ang gumamit ng pangalan ko para sa kitchen ni Danica? Huwag mo nang idamay ang negosyo namin ni Danica. Sigaw ni Noel. Mas tilakasan na niya ang boses para magmukhang siya ang biktima. Mapasensya na po. Akala ko ay mapagkakatiwalaan ko siya sa mga papeles. Sabi niya sa akin siya na ang bahala sa monthly amortization. Hindi ko alam na nilulustay na pala niya ang pera natin para sa sarili niyang pamilya. Sinungaling ka, Noel. Sinungaling ka! Sigaw ko, ang luha ko ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Eksaktong sa gitna ng sigawan, tumunog ang cellphone ni Mama Lourdes. Isang video call mula kay Ate Gina, ang panganay na kapatid ni Noel na nasa Dubai. Agad itong sinagot ni Mama Lourdes at iniharap sa amin. Noel, Mama? Anong nangyayari dyan? Bakit umiiyak si Marissa? At narinig ko sa labas may foreclosure daw. Bungad ni Ate Gina, ang mukha niya sa screen ay puno ng pag-aalala at galit. Gina, salamat at tumawag ka. Umiyak na rin si Mama Lourdes. Itong si Marissa, ibinagsak tayo ang perang pinadala niyo ni Perla para sa pagpapagawa ng bubong at pambayad sa amilyar. Mukhang ibinulsa niya ngayon, kukunin na ng bangko ang bahay natin. Ano? Sigaw ni Ate Gina mula sa Dubai. Marissa, akala namin ay mabuti kang tao. Pinagkakatiwalaan ka namin dahil accountant ka. Pinaghirapan namin ang bawat dirham na ipinadala namin dyan para lang may mauwian kaming bahay. Tapos waldas lang ang gagawin mo. Ate Gina, hindi po totoo yan. Wala ako natatanggap na pera para sa bahay. Si Noel ang... Tumigil ka na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ko. Napatigil ang lahat. Ang hapdilang sampal ni Mama Lourdes ay gumuhit hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang aking biyena na pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sariling ina, ay tiningnan ako na parang isang maruming basahan sa harap ng kanyang anak at ng kabit nito. Layas, duro ni Mama Lourdes sa akin. Wala kang utang na loob, pinatira ka namin dito, pinakain, tapos ito ang isusukli mo. Magmanakaw ka, sinisira mo ang danggal ng pamilya Alonzo. Tumingin ako kay Danica. Nakita ko ang isang mabilis at mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi bago niya ito itinago sa likod ng kanyang kamay. Alam niya. Alam nilang lahat na si Noel ang may gawa. Pero mas madaling isakripisyo ang isang manugang kaysa tanggapin na ang kanilang gintong anak ay isang mandaraya. Tumingin ako kay Noel. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Doon ko napatunayan na wala na talagang natitirang pag-ibig o respeto sa relasyong ito. Sige, sabi ko. Pinunasan ko ang aking luha at itinaas ang aking no. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at puno ng determinasyon. Aalis ako, pero tandaan niyo ang araw na ito. Pinili ninyong paniwalaan ang isang sinungaling dahil sa hiya at dangal na wala naman kayo. Noel, akala mo ba ay tapos na ito? Accountant ako. Ang bawat sentimong kinuha mo may bakas. At sisiguraduhin ko na bago makuha ng bangko ang bahay na ito, ang lahat ng baho nyo ay alam na ng buong Cebu. Pumasok ako sa loob at kinuha si Bea na kanina, paumiiyak sa gilid. Tara na, anak. Hindi tayo dito nararapat. Marissa, iwan mo ang bata. Sigaw ni Noel, humabol siya sa akin. Wala kang pera, saan mo siya dadalhin? Sa kalsada. Kahit sa kalsada, Noel, basta hindi siya lumaking kasama ang isang amang katulad mo. Sagot ko, bago tuluyang lumabas ng pinto, bit-bit ang aking anak at ang shoebox na naglalaman ng kanilang pagkawasak. Habang naglalakad kami palayo sa ilalim ng tirik na araw, narinig ko ang sigaw ni Mama Lourdes sa mga kapitbahay na nanonood. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Niloko niya kami. Sinira niya ang pamilya namin. Nayakap ko ng mahigpit si Bea. Masakit Parang dinudurog ang puso ko sa bawat hakbang. Pero sa gitna ng sakit,
Naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Wala na akong kailangang patunayan sa kanila. Simula ngayon, ang bawat numero na isusulat ko ay para sa aming dalawa ni Bea. At ang unang entry sa aking bagong ledger, ang paniningil sa pamilyang umubos sa akin. Ang bawat gabi sa aming maliit na paupahan sa likod ng carbon market ay puno ng tunog ng lumang electric fan at ang walang katapusang pagpindot ko sa aking calculator. Habang mahimbing na natutulog si Bea sa isang manipis na kotsyon, ang mesa ko naman ay naglulunoy sa mga dokumentong kinuha ko mula sa bodega. Sabi nila, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at sa gabing ito, ang mga numerong hawak ko ay nagsimula ng bumulong ng isang katotohanang mas madilim pa sa inaasahan ko. Sa loob ng ilang araw, nagtrabaho ako bilang tagaayos ng bookkeeping para sa mga tindero sa palengke. Mahirap, mainit at nakakapagod, pero bawat piso na kinikita ko ay may lasa ng dignidad. Hindi ko kailangan magmakaawa kay Noel para sa pambili ng gatas ni Bea. Ngunit habang muli kong sinusuri ang mga kopya ng Special Power of Attorney o SPA na ginamit ni Noel sa bangko, may napansin akong kakaiba. Hindi lang ito simpleng loan application. Ang dokumentong ginamit niya ay hangu sa mga papeles na pinirmahan ni Mama Lourdes nung nasa ospital pa si Papa. Naalala ko ang araw na yon nagmamadali si Noel dala ang mga blank forms para raw sa insurance at hospital bills ni Papa. Dahil sa taranta at tiwala, pumirma si Mama Lourdes nang hindi binabasa ang kabuuan. Ngunit ang nakalagay sa dokumento ngayon ay isang extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Napatitig ako sa papel hanggang sa manlabo ang aking paningin. Hindi lang ako ang niloko ni Noel. Niloko niya ang sarili niyang ina. Ang dokumentong ito ay nagsasabing tinalikuran na ni Mama Lourdes at ng mga kapatid niyang OFW ang kanilang karapatan sa lahat ng ari-arian ni Papa, kabilang ang bahay at ang hardware business pabor sa iisang tao kay Noel. Walang iyak ka, Noel. Bulong ko sa hangin. Sarili mong dugo at laman pinagnakawan mo. Doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit kampanteng-kampante si Noel na ibigay ang pera kay Danica. Akala niya sa kanya na ang lahat. Akala niya wala nang maghahabol dahil legal na ang paglilipat ng ari-arian. Pero hindi niya alam bilang accountant, nakita ko ang butas. Ang petsa ng dokumento ay tumatama sa araw na si Papa ay nasa intensive care unit at unconscious. Imposibleng nakapirma si Papa sa harap ng notaryo publiko sa ganong kalagayan. Ito ay isang wad na dokumento, isang kriminal na gawain. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at tinawagan si Ate Gina sa Dubai. Alam kong galit siya sa akin, pero kailangan niyang malaman ang katotohanan bago pa tuluyang mawala ang lahat sa kanila. Ate Gina, wag mo muna akong babaan. Bungat ko nang sagutin niya ang tawag. Alam kong naniniwala ka kay Noel, pero may hawak akong ebidensya. Ang bahay ninyo hindi na nakapangalan kay Mama Lourdes. Inilipat ito ni Noel sa pangalan niya gamit ang peking dokumento, at ngayon ay kukunin na ng bangko dahil ginamit niyang pampuhunan sa negosyo ng kabit niya. Narinig ko ang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Marisa, huwag kang gumagawa ng kwento dahil lang sa galit mo sa kapatid ko. At ipapadala ko sa iyo ang litrato ng dokumento. Tingnan mo ang petsa. Tingnan mo ang pirma ni Papa. Alam mong noong araw na yon hindi man lang maigalaw ni Papa ang kanyang mga daliri, di ba? Ipinadala ko ang mga ebidensya via messenger. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang paghagulgo ni Ate Gina. Diyos ko! Noel, anong ginawa mo? Ang pinaghirapan namin ni Perla sa abroad. Kinuha mo lahat. Ate, makinig ka. Pagpapatuloy ko ang boses ko ay puno ng otoridad. Huwag kang magpapakita ng galit kay Noel sa ngayon. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago niya maibenta ang iba pang assets ng pamilya. Kinabukasan habang nasa palengke ako, biglang huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Si Noel. Lumabas siya ng sasakyan na tila ba pagmamay-ari niya ang buong carbon market. Nakasuot siya ng bagong polo at shades, bakas ang kayabangan sa bawat galaw. Marisa, narinig ko na dito. Ka na pala naglalagay sa basura. Mapang-uyom niyang sabi. Maawa ka naman kay Bea. Ibigay mo nga siya sa akin. Doon siya sa bahay ni Danica. May aircon, may masarap na pagkain. Hindi yung ganito na amoy malansang isda ang anak ko. Tiningnan ko siya ng diretso. Tapos na ang pagpapanggap mo, Noel. Amel ko na ang ginawa mo sa spa ni Mama Lourdes.
Bahagyang natigilan si Noel pero agad din siyang tumawa. Ano namang gagawin mo, dokumentado yun, Marissa? May selyo ng notaryo. Kahit maglupasay ka pa sa kalsada sa akin ng bahay. At sa lalo madaling panahon, mawawalan ka na rin ng karapatan kay Bia dahil mapapatunayan ko na wala kang kakayahang buhayin siya. Lumapit siya sa akin at bumulong ang boses niya ay puno ng banta. Ibigay mo sa akin ang shoebox, Marissa. Alam kong nasa iyo yon. Ibigay mo sa akin at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya. Pero kung hindi, hinding-hindi mo na makikita si Bea. Hahawakan niya sana ang braso ko pero bago pa siya makalapit, isang boses ang pumutol sa tensyon. Noel, anong ginagawa mo sa asawa mo? Lumingon kami pareho. Si Mama Lourdes kasama ang ilang kapitbahay ay nakatayo sa likuran namin. Mukhang galing sila sa simbahan at narinig ang bahagi ng usapan. Ma, wala to. Pinagsasabihan ko lang si Marissa na ibigay na si Bea para hindi mahirapan ng bata. Palusot ni Noel agad, na nagbago ang anyo at naging mabuting ama. Tiningnan ko si Mama Lourdes. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Marahil ay nagsisimula na ring magtanong ang kanyang konsensya o baka naman ay nakatanggap na rin siya ng tawag mula kay Ate Gina. Noel, totoo ba? Tanong ni Mama Lourdes, ang boses niya ay nanginginig. Totoo ba ang sinasabi ng mga kapatid mo na wala na sa pangalan ko ang bahay? Hinarap ko si Noel, ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sagutin mo ang nanay mo, Noel? O gusto mong ako ang maglabas ng ebidensya dito mismo sa harap ng lahat ng tao? Napakapit si Noel sa kanyang susi ng sasakyan. Ang kanyang muka ay naging parang-parang sa isang hayop na nakulong sa sulok. Ngunit bago siya makasagot, tumunog ang aking phone. Isang tawag mula sa lawyer na nilapitan ko. Mrs. Alonzo, kailangan nating mag-usap. May nadiskubre kaming mas malala pa. Hindi lang foreclosure ang kinakaharap ng ari-arian ninyo. May pirma ka rin sa isang guarantee bond para sa isang malaking utang ni Danica sa mga underground lenders. At ang deadline ay bukas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buo kong pagkatao. Underground lenders ibig sabihin, hindi lang bangko ang hahabol sa akin. Ang mga taong hindi sumusunod sa batas ang naghahanap sa akin na yon dahil sa mga utang ni Noel at Danica. Tumingin ako kay Noel at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi lang pala ako ang nasa panganib. Lahat kami. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang tunog ng isang orasan na malapit ng sumabog. Sa harap ko si Noel, na dating lalaking pinang-akuan ko ng habambuhay, ay mukhang isang basang sisyo na nanginginig sa takot. Ngunit hindi ito takot para sa akin o para kay Bea. Ito ay takot para sa sarili niyang balat. Underground lenders, Noel, seryoso ka ba? Halos sumigaw ako sa gitna ng mataong palengke. Hindi ko na inintindi ang mga matang nakatingin sa amin. Ginamit mo ang pangalan ko para mangutang sa mga taong hindi sumusunod sa batas? Alam mo bang pwedeng mapahamak si B dahil dito? Marissa, makinig ka. Business decision yun. Sabi ni Danica, mabilis ang balik ng pera. Hindi namin akalain na magkakaroon ng delay sa supplies. Pilit niyang pagdadahilan, ang boses niya ay gumaralgal. Business decision o katangahan? Lumapit ako sa kanya, diring-diri sa taong kaharap ko. Pinirmahan mo ang kamatayan ko, Noel. At ang mas masakit, hinayaan mong madamay ang anak mo. Eksaktong sa sandaling yon, isang itim na SUV na walang plaka ang huminto sa gilid ng kalsada. Dalawang lalaking nakasuot ng leather jacket ang bumaba. Ang kanilang mga mata ay hindi gumagalaw, malamig at tila naghahanap ng biktima. Agad akong kinabahan. Naramdaman ko ang panalamig ng aking mga daliri. Sila na ba yan? Bulong ko. Hindi sumagot si Noel. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras. At sa isang iglap, tinalikuran niya ako. Sumakay siya sa kanyang motor at mabilis na humarurot palayo, iniwan akong mag-isa sa gitna ng banta. Ang huling nakita ko ay ang usok mula sa kanyang tambutsyo at ang kawalan niya ng lingon likod. Walang hiya ka, Noel. Sigaw ko pero huli na. Nilapitan ako ng dalawang lalaki. Mrs. Marissa Alonzo, ikaw ang nakapirma sa guarantee bond ni Danica Rosales. 1 milyon ang kailangan naming makuha bukas ng gabi. Kung hindi alam mo na ang mangyayari sa maganda mong anak? Nanigas ang buo kong pagkatao. Narinig ko ang mahinang boses ni Bea sa likuran ko. Mami, sino sila? Bakit ka po umiiyak?
Hinarap ko ang mga lalaki. Ang takot ko ay napalitan ng isang klase ng bagsik na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Huwag niyo siyang idadamay. Kakausapin ko si Danica. Babayaran ko ang utang pero bigyan niyo ako ng oras. Bukas ng gabi, Marisa. Fiesta sa barangay niyo, di ba? Isang magandang regalo ang ibibigay namin sa inyo kapag wala pa ang pera. Banta ng isa bago sila bumalik sa sasakyan. Agad kong binuhat si Bia at mabilis na naglakad palayo. Hindi ako pwedeng bumalik sa paupahan ko. Alam na nila kung nasaan ako. Sa gitna ng gabi, sumakay ako ng habal-habal patungo sa isang maliit na motel sa kabilang dulo ng lungsod. Doon sa loob ng kwartong amoy luma at kulob niyakap ko si Bia ng napakahigpit. Mami, bakit tayo nandito? Gusto ko na po kay Lolo Tatay. Hikbi ni Bia. Shh, baby, lalaro lang tayo ng hide and seek, okay? Huwag kang lalabas ng pinto hanggat hindi si Mami ang tumatawag. Bulong ko habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Binuksan ko ang aking shoebox. Doon nakita ko ang aking huling alas. Hindi ito pera. Ito ay ang original na titulo ng hardware na nakuha ko bago pa man ito mapalitan ni Noel. At kasama nito ay ang mga bank statements na nagpapatunay na ang perang pambayad sa loan ay galing sa ninakaw na pondo ni Papa. Kinuha ko ang aking phone at nag-post sa Facebook isang private post na ang tanging audience ay ang mga creditors ni Noel at ang mga supplier ng hardware. To all creditors of Alonzo Hardware and Danica's Kitchen, the management is under fraudulent ownership. All signatures on recent loans are forged. Legal action is underway. Please contact my lawyer immediately before your investments vanish. Alam kong mapanganib ang ginawa ko. Alam kong lalo nitong guguluhin ang sitwasyon. Pero kailangan kong sulsulan ng apoy para lumabas ang lahat ng daga. Ngunit bago matapos ang gabi, isang tawag ang pumasok sa phone ko. Hindi si Noel, hindi si Danica. Marisa, si Mama Lourdes ito. Ang boses ng aking biyenan ay basag puno ng pagsisisi. Pumunta ka dito sa ospital. Si Papa mo, inatake ulit, at hinahanap ka niya. Marisa, pasensya na. Mali ako, maling-mali ako. Nabitawan ko ang aking ballpen. Ito na ang sandali na kailangan kong mamili. Kung pupunta ako sa ospital, baka nandoon ang mga lalaking naghahanap sa akin. Pero kung hindi ako pupunta, baka hindi ko na makita ang taong tanging nagmahal sa akin sa pamilyang yun. Kinuha ko ang aking bag at hinalikan si Bea Sano. Stay here, baby. I'll be back. Lumabas ako ng motel at dumiretso sa ospital. Ngunit pagdating ko sa lobby, hindi si Mama Lourdes ang nakita ko, kundi si Danica nakaupo sa bench, may hawak na mga papeles, at nakangiti sa akin isang ngiting nagsasabing nahulog ako sa kanyang patibong. Hi, Marisa. Ang bilis mo namang maniwala sa boses ni Mama Lourdes, sabi niya habang iwinawagayway ang isang dokumento. Nasa akin ang kustodiya ni Bea. Pinirmahan na ni Noel ang waiver, at ngayon pipirmahan mo ang turnover ng lahat ng ebidensya sa akin o hinding-hindi mo na makukuha ang anak mo. Doon ko napagtanto ang pagkakamaling nagawa ko. Sa kagustuhan kong protektahan si Bia, naiwan ko siya sa motel na akala ko ay ligtas. At ang impulsibong desisyon ko na iwan ang anak ko para sa biyenan ay ang siyang bombang sumabog sa harap ko. Nasaan si Bia, Danicha? Ang boses ko ay naging isang ungol ng isang leon. Nasa mabuting kamay, Marisa. Depende na lang sa'yo kung mananatili siyang ligtas. Ang bawat hininga ko sa loob ng lobby ng ospital ay tila ba puno ng bubog. Bawat lunok ko ay may hapdi, tinitigan ko si Danica. Ang kanyang mukha na dati ay maamo sa paningin ni Noel ay parang isang maskara ng demonyo ngayon. Hawak niya ang mga papeles, na tila ba yon ang susi ng aking habambuhay na pagkaalipin. Nasaan ang anak ko, Danica? Tanong ko. Mahina lang ang boses ko, pero ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng put na gustong sumabog. Nasa isang lugar kung saan hindi mo siya mahahanap, Marisa. Nakangiti niyang sagot habang tinitingnan ng kanyang bagong manicure. Alam mo, ang dali mong utuin. Isang banggit lang sa pangalan ni Mama Lourdes, tumakbo ka na agad. Ganyan ba talaga ang mga martir? Madaling mauto? Huwag mong gagamitin ang anak ko para sa mga utang minyo ni Noel. Hayop kayo. Bulyaw ko, pero nanatili siyang kalmado. Negosyo lang ito, Marisa. Pinirmahan ni Noel ang waiver.
Sinasabi doon na ikaw ay isang irresponsable, inawal ang trabaho, at may mga koneksyon sa mga underground lenders. Sa tingin mo ba sa korte papaboran ang isang tulad mong scammer kaysa sa isang respetadong businesswoman na tulad ko? Lumapit ako sa kanya diring-dire. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay parang amoy ng nabubulok na basura para sa akin. Businesswoman, ang tawag sa ginagawa mo ay kidnapping. At ang perang ipinampuhunan mo sa kusina mo dugo, at pawis yun ng biyanan ko na ninakaw ninyo. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Iniluwa nito si Noel, pero hindi siya ang Noel na mayabang na nakita ko sa palengke. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, ang kanyang mukha ay puno ng pasa, at ang kanyang mga mata ay ligaw sa takot. Danica, tulungan mo ako, nahanap nila ako sa hardware. Sigaw ni Noel bago siya natumba sa paanan namin. Lumingon ako sa entrance ng ospital. Dalawang lalaki, ang mga lalaki nakita ko sa palengke ay papasok na. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Danica. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng putlang-putlang mukha. Marissa, ang dokumento ibigay mo sa akin, ang original na titulo sila ang kukuha sa atin, pakiusap ni Noel. Sinusubukan niyang hawakan ng paa ko. Tiningnan ko ang lalaking dati kong minahal. Nakakaawa, nakakasuka. Nasaan si Bia Noel, ibigay niyo sa akin ang anak ko o hahayaan ko silang kunin ka dito mismo? Nasa luma nating bodega sa hardware, nauutal na sabi ni Noel. Pinabantayan ni Danica sa kapatid niya. Marissa, please iligtas mo ako. Sabihin mo sa kanila na babayaran mo. Hindi ko na sila hinintay. Tumakbo ako palabas ng ospital habang naririnig ko ang sigaw ni Noel na hinahablot na ng mga lalaki. Wala ako pakialam kung anong gawin nila sa kanya. Ang tanging nga sa isip ko ay si Bea. Sumakay ako ng taxi patungo sa hardware. Ang bawat segundo ng traffic sa kalsada ng Cebu ay parang isang taon sa akin. Pagdating ko sa hardware, madilim ang paligid. Ang signboard na Alonso Hardware ay nakabagsak na sa lupa. Tila ba simbolo ng pagkawasak ng pamilyang ito. Dahan-dahan akong pumasok sa bodega. Amoy alikabok at kalawang. Baby, nasaan ka? Mommy! Isang maliit na tinig ang narinig ko mula sa likod ng mga sako ng semento. Tumakbo ako at nakita ko si B nakatali ang mga kamay at nakaupo sa sahig. Sa tapat niya nakatayo ang kapatid ni Danica, may hawak na bakal at mukhang balisa. Huwag kang lalapit, Marissa. Sabi ni ate, hindi ka dapat makalabas dito hanggat hindi mo ibinibigay ang shoebox. Sigaw ng lalaki. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang isang mabigat na wrench sa sahig. Dahan-dahan ko itong kinuha. Wala akong dalang shoebox, pero may dala akong galit ng isang ina. Umalis ka sa harapan ng anak ko bago ko gawin sa iyo ang dapat ay ginawa ko na sa kapatid mo nun pa. Marahil ay nakita niya ang bagsik sa aking mga mata, o marahil ay narinig niya ang sirena ng pulis sa malayo na tinawagan ko habang nasa taxi ako. Binitawan niya ang bakal at tumakbo palabas ng likurang pinto. Niyakap ko si Bia ng napakahigpit. I'm here, baby. Mommy's here. Sorry at naiwan kita. Mommy, natatakot po ako. Gusto ko na pong umuwi. Hikbi ni Bea. Uuwi na tayo, anak, pero hindi sa bahay na yon. Gagawa tayo ng sarili nating tahanan. Bulong ko. Lumabas kami ng bodega, sinalubong kami ng mga pulis at ng ilang mga tauhan ng barangay. Kasama nila si Tia Perla na mukhang siyang tumulong sa mga pulis para matunton ang lokasyon ko. Marissa, Diyos ko salamat at ligtas kayo, yakap sa akin ni Tia Perla. Salamat, Tia, pero hindi pa tapos ito, sabi ko habang tinitingnan ang aking bag. Ang shoebox ay ligtas pa rin. Nalaman ko mula sa mga pulis na si Noel at Danica ay dinala sa presinto matapos silang mahuli ng mga creditor sa ospital. Dahil sa kaguluhan, maraming testigo ang nakakita sa illegal na transaksyon at pananakit. Ngunit ang mas malaking balita ay galing sa bangko. Dahil sa post ko sa social media at sa mga legal notice na ipinadala ng lawyer ko pansamantalang itinigil ang foreclosure. Ang bangko ay nagsasagawa na ng investigation sa fraudulent signatures ni Noel. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang sulat na iniwan ni Papa sa kanyang nurse bago siya muling isugod sa ICU. Isang sulat na nagsasabing may isa pang account si Noel na hindi alam ni Danica.
Isang account na naglalaman ng lahat ng perang ninakaw niya mula sa pamilya at ang password ay ang birthday ni Bea. Doon ko napagtanto si Noel ay hindi lang nanalansa ng asawa at ina. Pinagplanuhan niya ang lahat maging ang pagtakas kasama si Danica at ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nakakaalis ay dahil hindi niya makuha ang original na mga papeles na hawak ko. Tiningnan ko ang anak ko na mahimbing nang natutulog sa loob ng police station. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag ng umaga. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong ninakawan ng danggal. Hindi niyo ako matatalo! Bulong ko sa hangin habang hawak ang phone ko. Dahil sa larong ito, ako ang marunong magbilang. At ang bawat utang ninyo may resibo ako. Sabi nila walang lihim na hindi nabubunyag at walang pagsasamang nakabase sa kasinungalingan ng hindi guguho. Sa loob ng madilim na interrogation room ng presin, to ang dakilang pag-ibig ni Noel at Danica ay nagsimula ng mag-amoy imburnal. Habang nakaupo ako sa labas, yakap-yakap si Bea na mahimbing nang natutulog sa bench, naririnig ko ang kanilang mga boses na nagtatagisang parang mga kutsilyo. Noel, anong sabi mo wala na ang pera pa ah? Nung wala na, ang boses ni Danica ay matinis, puno ng desperasyon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng insurance money ng namayapa kong asawa. Sabi mo, palalagiin natin yun para sa kitchen. Sabi mo, magpapakasal tayo kapag nakuha mo na ang annulment? Danica, tumahimik ka. Naririnig tayo sa labas. Sutsot ni Noel. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Ang mga creditors, ang bank. Hindi ko akalain na ganito kabilis kikilo si Marissa. Masyado siyang naging matalino. Matalino? O ikaw ang naging tanga? Bulyaw ni Danica. Ginamit mo ako, Noel? Ginamit mo ang pera ko para pambayad sa mga utang ng hardware mo, tapos ngayon sasabihin mong pati ang bahay ni na Mama Lourdes ay mawawala na rin. Saan tayo pupunta? Saan ako kukuha ng pambayad sa mga lalaking yun na naghahanap sa atin? Sumilip ako sa maliit na bintana ng pinto. Nakita ko si Danica nakatayo at dinuduro si Noel. Ang kanyang maskara ay kalat na sa kanyang pisngi at ang kanyang mamahaling damit ay mukhang basahan na. Ito ang babaeng akala ko ay perpekto ngayon, mukha na siyang nalantang gulay. May pera pa ako, Danica. May nakatago pa ako, bulong ni Noel. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang kabit. May account ako na hindi alam ni Marissa. Doon ko inilagay ang huling pondo ng hardware bago ko ipinasara ang accounts. Kapag nakuha ko ang original na documents mula sa kanya, makakaalis na tayo ng Cebu. Magtatago tayo sa Manila o kahit sa ibang bansa. Nanigas ang pangako sa narinig. Napatingin ako sa aking bag kung nasaan ang envelope na iniwan ni Papa. Noel, kahit kailan ay hindi ka talaga nagbago. Hanggang sa huli magnanakaw ka pa rin. Siguraduhin mo lang, Noel. Sabi ni Danica, ang kanyang boses ay puno na ng pagdududa. Dahil kapag nalaman ko niloloko mo rin ako, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kulungan pupulutin. Lumabas si Danica mula sa kwarto. Napatigya siya nang makita niya ako. Tumingin siya kay Bea at sa isang sandali nakita ko ang isang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, isang huwangkak niyan tinhua na hindi ko inaasahan. Marahil ay naalala niya na siya rin ay naging biktima ng mga pangako ng isang lalaking walang bayag. Marissa, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay wala ng bagsik. Sabi ni Noel, ikaw ang may hawak ng susi sa account ni Bea. Totoo ba? Bakit mo gustong malaman, Danica, para nakawin niyo rin yun? Tanong ko habang nananatiling kalmado. Hindi, umiling siya. Huminga siya ng malalim at lumapit sa akin. Makinig ka? Niloko ako ni Noel. Sabi niya hiwalay na kayo. Sabi niya ikaw ang nagnakaw ng pera ng pamilya niya, kaya kailangan niyo kumuha ng pondo sa akin. Akala ko tinutulungan ko ang lalaking mahal ko. Hindi ko alam na winawas ako pala ang buhay ng isang ina. Ngayon mo lang nalaman yan? Ngayon wala na kayong pera? Mapait kong sagot. Alam ko hindi mo ako mapapatawad, pero Marissa may exit plan si Noel at hindi ako kasama doon. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. May nakita akong ticket sa gamit niya, para sa 2 tao lang, para sa kanya at para kay Bea. Balak kanyang takasan at balak niya ring iwan ako sa gitna ng mga utang na ito. Gagamitin niya si Bea para pilitin kang wag siyang kasuhan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Ang planong pagtakas ni Noel ay hindi lang tungkol sa pera balak niyang itakas ang anak ko. Nasaan ang mga tiket, Danica? Tanong ko, ang boses ko ay naging matalim. Nasa compartment ng motor niya. Kunin mo na bago pa siya makalabas dito. At Marissa, sorry. Sana naniwala ako sa'yo nung una pa lang. Iniwan ako ni Danica at dumiretso sa kabilang direksyon. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa akin yon. Marahil ay dahil sa galit niya kay Noel. O marahil ay dahil ayaw niyang maging bahagi ng pagkidnap sa isang bata. Pero anuman ang dahilan, binigyan niya ako ng huling armas na kailangan ko. Tumayo ako at binuhat si Bea. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Habang papalabas ako ng presinto, nakita ko si Mama Lourdes na kararating lang kasama ang mga pulis. Mukhang nalaman na niya ang buong katotohanan mula kay Ate Gina. Marissa, ang anak ko, nasaan si Noel? Sigaw ni Mama Lourdes, luhuan ang kanyang mga mata. Nasa loob po, Mama Lourdes. Kasama ang mga kasinungalingan niya. Sagot ko nang hindi man lang tumitigil. Huwag niya na siyang ipagtanggol. Dahil kung gagawin niyo yun, pati kayo ay mawawalan ng apo. Dumiretso ako sa parking lot at nahanap ang motor ni Noel. Gamit ang susi na nakuha ko sa bulsa niya noong nagkakagulo sa ospital, binuksan ko ang compartment. At doon nakita ko ang 2 plane tickets patungong Singapore. One way. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Noel, balak mong dalhin ang anak ko sa ibang bansa at iwan ako dito para mabulok sa mga utang mo. Eksaktong sa sandaling yon, lumabas si Noel mula sa presinto kasunod ang kanyang abogado na binayaran yata gamit ang huling pera ni Danica. Nakita niya ako sa tapat ng motor niya. Marissa, ibigay mo sa akin ang nasa kamay mo. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa akin. The game is over, Noel. Itinaas ko ang mga tiket para makita ng lahat, pati na ng mga pulis na nakasunod sa kanya. Hindi mo na maitatakas si Bea, at hindi mo na ako magagawang biktima muli. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, isang malakas na busina ang narinig namin mula sa gate ng presento. Ang itim na SUV ng mga creditors ay muling nagpakita. At sa pagkakataong ito, hindi lang sila nananakot. Bumaba ang bintana at nakita ko ang dulo ng isang baril na nakatutok. Hindi sa akin, kundi kay Noel. Nasaan ang pera namin, Alonzo? Ang bawat kulay ng mga banderitas na nakasabit sa kalsada ay tila nanunukso sa akin. Fiesta de Cebu. Ang buong lungsod ay puno ng tawanan, ingay ng tambol at amoy ng mga inihaw na lechon. Ngunit sa loob ng maliit na kwarto ko sa tapat ng Carbon Market, ang tanging naririnig ko ay ang mechanical na tunog ng aking calculator. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon ang mga numero na ang magsasalita. Nalaman ko mula kay Tia Perla na kahit may gulo sa presinto, itinuloy pa rin ni Noel ang grand opening ng restaurant ni Danica ngayong araw ng fiesta. Isang desperadong hakbang para ipakita sa mga creditors at sa buong barangay na stable ang negosyo niya. Isang malaking palabas para linisin ang kanyang pangalan bago niya tuluyang iwan ang lahat. Marissa, sigurado ka ba dito? Tanong ni Tia Perla habang inaabot sa akin ang isang itim na folder. Mapanganib ang gagawin mo. Maraming tao doon, pati ang mga opisyal ng barangay at ang simbahan. Iyon nga ang plano, Tia. Sagot ko habang maingat na isinisilid ang folder sa aking bag. Gusto nilang gumawa ng entablado para sa kanilang kasinungalingan, kaya dun ko rin ipapakita ang katotohanan. Hindi sapat na malaman ko lang ang totoo. Kailangang makita ng lahat kung anong klaseng tao si Noel Alonzo. Humarap ako sa salamin. Isang simpleng puting blusa at maong ang suot ko. Walang alahas, walang makeup, maliban sa determinasyon sa aking mga mata. Kinuha ko ang aking phone at binasa ang huling mensahe mula sa aking lawyer. The freeze order for the auxiliary accounts is ready. The bank representative will meet you at the venue. Pagdating ko sa tapat ng restaurant, sinalubong ako ng isang napakaranging dekorasyon. May red carpet, malaking tarpulin na may mukha ni Noel at Danica bilang the visionaries behind the kitchen. At ang boses ni Noel na umaalingaw-ngaw sa speaker habang nagbibigay ng speech. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa akin, sabi ni Noel sa mikropo, nang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Ito ay para sa pamilyang Alonzo, para sa aking butihing ina na si Mama Lourdes, at para sa komunidad na sumusuporta sa aming hardware.
Nakita ko si Mama Lourdes sa unahan, nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno. Pero ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Alam kong sa loob-loob niya kinakain siya ng kaba at kahihiyan matapos ang nangyari sa presinto. Sa tabi niya ay si Danica, nakasuot ng pulang damit, pilit na numingiti. Pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa gate, tila naghihintay ng mga lalaking maniningil ng utang. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng crowd. Ang bawat hakbang ko ay tila ba nagpapatahimik sa mga taong nakakakilala sa akin. Narinig ko ang gulong-bulungan ng mga kapitbahay. Uy, si Marisa yun, di ba? Yung asawang naglayas? Bakit siya nandito? Gagawa ba siya ng eksena? Naramdaman ko ang paninigas ng panga ni Noel nang makita niya ako. Tumigil siya sa kanyang speech. Ang hawak niyang wine glass ay bahagyang nayanig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ako sa tapat ng speaker. Ituloy mo ang speech mo, Noel. Huwag kang tumigil sa bahagi kung paano mo pinaghirapan ang puhunan para dito. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado, pero ramdam hanggang sa huling row ng mga bisita. Marisa, umalis ka dito fiesta mayon. Huwag mo sirain ang okasyon. Sutsot ni Noel. Pilit niyang pinapatay ang mic, pero hinarangan siya ng kinatawan ng bangko na kasama ko. Hindi ko sisirain ang fiesta, Noel. Tatapusin ko lang ang accounting na hindi mo magawa-gawa. Sagot ko. Kinuha ko ang mga papeles mula sa folder at isa-isang itinaas. Ito ang original na titulo ng hardware na isinangla mo nang walang pahintulot ko. Ito ang mga resibo ng accounts ni Papa na ginamit mo pambili ng kagamitan dito. At ito ang special power of attorney na may peking pirma ni Mama Lourdes. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang musika ng fiesta ay tila ba naglaho. Sinunggaling ka ma, huwag kayong maniniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya yan dahil galing siya sa pamilya ng mga accountant. Marunong siya mag-manipulate ng numero. Sigaw ni Noel ang pawis, ay malapot na sa kanyang no. Tumingin ako kay Danica. Danica, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo kung paano ka rin niloko ni Noel. Sabihin mo kung paano niya binalak na iwan ka rin at tumakas patungong Singapore kasama ang anak ko. Napatingin ang lahat kay Danica. Ang kanyang labi ay nanginginig. Tumingin siya kay Noel pagkatapos ay sa mga tao. Marahil ay naisip niya ang banta ng mga creditors o marahil ay ang huling piraso ng kanyang konsensya. Bago pa makasagot si Danica, isang batang lalaki na nakauniporme ng courier ang lumapit at nag-abot ng isang itim na sobre kay Noel. Sir, may nagpapabigay po. Sabi po, happy opening daw po mula sa inyong mga partner sa labas. Nang buksan ni Noel ang sobre nalaglag ang kanyang balikat. Namutla siya ng husto. Sa loob ng sobre ay walang sulat kundi isang litrato ng gate ng school ni Bea na may nakamarkang pulang ikis. Doon ko naramdaman ang tunay na kilabot. Hindi lang ito tungkol sa ebidensya. Ang partner si Noel, ang mga underground lenders ay wala nang balak maghintay. At ang mensahe nila ay malenaw. Kapag hindi sila nabayaran na yung gabi, walang fiesta na magliligtas sa kanila. Tumingin sa akin si Noel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Marisa, tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang access sa account ni Bea. Sila na ang humahabol sa akin, please, para sa anak natin. Sa harap ng lahat ng tao sa gitna ng kanyang tagumpay, lumuhod si Noah sa harap ko. Ang dakilang Noel Alonzo ang visionary ay nagmakaawa sa asawang itinuring niyang basura. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang account ni Bea ay para sa kinabukasan niya, Noel. Hindi para pambayad sa mga kasalanan mo. Pinili mong itaya ang lahat pati ang buhay namin. Ngayon, harapin mo ang resibo ng iyong mga desisyon. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Ngunit bago ako makalabas ng gate, narinig ko ang malakas na kalabog ng mga mesa na itinataob. Ang mga creditors ay hindi na naghintay ng matapos ang opening. Ang fiesta ay naging isang kaguluhan. Pero sa gitna ng takbuhan ng mga tao, isa lang ang hinahanap ko. Si Mama Lourdes. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok na katitig sa mga pekeng dokumento na iniwan ko sa mesa. Ang kanyang dangal ay gumuho na. Pero ang katotohanan ay sa wakas ay naroon na sa kanyang mga kamay. Ang bawat tunog ng nababasag na baso at ang sigawa ng mga taong nagkakagulo ay tila isang malupit na musika sa aking pandinig.
Ang restaurant na binuo sa pagtataksil ay dahan-dahang ginuho ng galit ng mga taong niloko ni Noel. Habang nakatayo ako sa gitna ng kaguluhan niya, kapko ang aking itim na folder. Dito nakatago ang katotohanan, ang tanging bagay na hindi nila kayang basagin. Marissa, maawa ka, ang pera. Ang account ni Bea, ibigay mo na sa akin ang password. Papatayin nila ako. Ang boses ni Noel ay naging isang matinis na pagmamakaawa. Nakaluhod siya sa paanan ko, ang kanyang mamahaling polo ay punit na at may mansa ng alak. Wala na ang hambog na asawa. Ang tanging nasa harap ko ay isang duwag na lalaking handang itaya ang kinabukasan ng sariling anak para lang makatakas sa mga utang niya. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang kahit anong sakit. Wala ng pag-ibig, wala ng galit. Tanging paniningkit na lang ng mga mata. Ang pera sa account ni Bea ay hindi sa iyo, Noel. At hindi rin yan sa akin. Yan ay para sa pag-aaral ng anak ko na ninakawan mo ng 5 taon ng kanyang buhay. Malamig kong sagot. Gusto mong pambayad sa mga lenders? Bakit hindi mo ibenta ang restaurant na ito? O baka naman ang mga alahas na ibinigay mo kay Danica gamit ang pera ni Papa? Walang hiya ka kung hindi. Dahil sa iyo, hindi kami aabot sa ganito. Sigaw ni Danica mula sa gilid. Sinubukan niyang sugurin ako pero hinarangan siya ni Tia Perla at ng ilang mga tindera mula sa palengke na sumama sa akin. Huwag mong hahawakan ang pamangkin ko, Danica. Ang kapal ng mukha mo, magmalinis ikaw na sumira ng pamilya. Bulyaw ni Tia Perla. Eksaktong sa sandaling iyon lumapit si Mama Lourdes. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, tila bawat hakbang ay may bigat ng 100 taon. Hawak niya ang dokumentong iniwan ko sa mesa, ang Special Power of Attorney na may pirma niya. Noel, tingnan mo ako, mahinang sabi ni Mama Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa matinding pagkadismaya. Ang dokumentong ito yung pinapirmahan mo sa akin nung nasa ospital tayo para kay Papa mo, di ba? Sabi mo para ito sa insurance. Sabi mo kailangan para hindi tayo mapatalsik sa ICU. Hindi makapagsalita si Noel. Napayoko siya sa semento, ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ginamit mo ang takot ko para magnakaw sa akin. Pagpapatuloy ni Mama Lourdes, ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang kulubot na pisngi. Ginamit mo ang buhay ng tatay mo para lang mapunduhan ng babaeng ito at ang mas masakit. Hinayaan kong apihin ang asawa mo dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Tumingin si Mama Lourdes sa akin. Sa loob ng 8 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Hindi bilang isang manugang na pabigat, kundi bilang isang babaeng binaliwala niya. Marissa? Iya. Bulong niya. Patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng pagmamahal sa anak ko. Masyado akong naging obsessed sa dangal ng pamilya. Hindi ko namalaya na ang mismong pamilya ko na pala ang bulok. Hindi ako sumagot. Masyadong malalim ang sugat para sa isang simpleng pagtanggap ng tawad. Pero hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis kasama ang bank representative. Mr. Noel Alonzo, you are under arrest for multiple counts of estafa, falsification of public documents, and child endangerment. Na makita ni Danica ang mga posas, bigla siyang hysterical. Wala akong kinalaman dito. Si Noel ang nagplano ng lahat. Siya ang kumuha ng pera. May ebidensya ako sa phone ko. Ang mga messages niya, ang mga utos niya na i-transfer ang pondo, ibibigay ko sa inyo lahat. Huwag niyo lang akong isama. Nilabas ni Danica ang kanyang phone at iniabot sa mga pulis. Ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay nagtapos sa isang mabilis na laglagan. Pinanood ko silang dalawa na posasan at ilabas ng restaurant sa gitna ng kislap ng mga kamera ng mga lokal na reporter na nandoon para sa fiesta. Habang hinihila si Noel, palabas lumingon siya sa akin. Marissa, please, si Bia. Huwag mo hayaang lumaki. Si Bia na may tatay na nasa kulungan. Lalaki si Bea, na alam ang katotohanan, Noel. Sagot ko habang nakatayo ng tuwid. Lalaki siyang alam na ang kanyang ina ay hindi sumuko at ang kanyang ama ay umani ng sariling niyang tinanim. Mas mabuti nang lumaki siyang may tatay sa kulungan kaysa lumaki siyang may tatay na magdanakaw ng danggal. Nang mawala na ang mga pulis at ang crowd na iwan kaming tatlo sa loob ng wasak na restaurant, ako, si Mama Lourdes at si Tia Perla.
Ang amoy ng masarap na pagkain ay napalitan ng amoy ng alikabok at gulo. Kinuha ko ang aking bag. Tapos na po, Mama Lourdes, ang bahay, dahil napatunay ang fake ang pirma nyo, ititigil ng bangko ang foreclosure. Pero kailangan ninyong ayusin ang mga utang ni Noel sa hardware. Ate Gina's already on her way home to help you manage the business. Saan ka pupunta, Marissa? Tanong ni Mama Lourdes. Sa anak ko po, at sa bagong buhay namin, sagot ko. Lumabas ako ng restaurant at naramdaman ang hangin ng gabi. Ang ingay ng fiesta sa malayo ay tila isang selebrasyon para sa aking kalayaan. Hindi ako lumabas na may dalang milyon-milyong pera, pero lumabas ako na hawak ang aking dignidad. Ang bawat numero sa aking ledger ay nagtugma na rin sa wakas. Sa dulo ng kalsada, nakita ko si B na tumatakbo patungo sa akin kasama ang lawyer ko. Niyakap ko siya ng napakahigpit, ang amoy ng kanyang buhok ay ang tanging reward na kailangan ko. Mommy, tapos na po ba ang hide and seek? Tanong niya. Opo baby, tapos na. Wala na tayong kailangang itago. Mithi ko habang nakatingin sa maliwanag na buwan ng Cebu. Ang paniningil ay tapos na. At sa bawat sentimong nawala, isang aral ng katatagan ang naitanim sa aking puso. Hindi na ako muling magiging anino. Dahil ang resibo ng aking buhay ay nakasulat na sa tinta ng katotohanan. Sa bawat pagsikat ng araw sa Cebu, dala nito ang isang bagong simula para sa ating bida na si Marissa. Wala na ang mga numerong hindi nagtutugma. Wala na ang mga lihim na nakatago sa likod ng mRNA peking niti, tanging ang pagmamahal para kay Bea at ang sariling dangal ang natitirang kay Manan sa kanyang mga kamay. Sa huling sulyap natin sa kanya, makikita natin ang isang babaeng hindi na natatakot sa bukas dahil alam na niya ang tunay na halaga ng kanyang sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa bawat yugto ng paglalakbay ni Marissa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, particular na ang bahagi kung saan hinarap ni Marissa si Noel sa gitna ng fiesta, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding emosyon. Ang sakit na naramdaman niya nung itinapon ni Mama Lourdes ang pagkaing pinaghirapan niya ay isang sugat na alam kong marami sa atin ang nakararanas din sa tunay na buhay. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng ating mga kapatid na nananatiling matatag sa gitna ng pang-aapi ng biyenan at pagtataksil ng asawa. Sa bawat buhay natin, parang isang accounting ledger ang lahat. May mga utang na loob na mahirap bayaran at may mga desisyong nag-iwan ng malaking butas sa ating puso. Ngunit tulad ni Marissa, naway matutunan nating hawakan ang sarili nating pluma at isulat ang katotohanan. Kayo mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Marissa, mapapatawad niyo rin ba si Mama Lourdes matapos ang lahat? O sapat na bang makitang nagbabayad si Noel sa kanyang mga kasalanan? Napakasarap malaman ang inyong mga saloobin, kaya huwag mahihiyang mag-comment sa ibaba. Ibahagi ninyo rin kung saan kayo nakikinig ngayon. Habang ba kayo ay nagluluto, nagpapahinga sa ibang bansa o nag-aalaga ng pamilya? Lagi naming binabasa ang inyong mga kwento dahil dito, bawat boses ay mahalaga. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Isang mapayapa at puno ng pag-asang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkukwento, pamagat ng kwento ang resibo ng katotohanan, ang pagbangon ni Marissa. Ang kwentong ito ay isinulat basa kwento ng isang tagapakinig na si Marissa, 34 na taong gulang mula sa Cebu City, na nagpadala ng kanyang salaysay sa ating programa upang magbigay ng babala at inspirasyon sa lahat ng mga asawang dumaranas ng katulad na pagsubok. Laging tandaan, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at binigyan ng kulay para sa layuning panlibangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating komunidad. Walang layunin ang kwentong ito na manira o mang-atake ng sinumang tao o institusyon.